Everyone, maraming salamat po sa opportunity na ibinigay niyo sa akin, especially kay Pastor Ray Sobrabas and also Pigkarangan Bible Baptist Church. Nagpapasalamat po ako sa inyo kahit na hindi niyo pa ako nakita at hindi pa ako nakapunta dito. Actually, this is my first time to be here. Thank you na nagsusupport na kayo sa akin at nagpipray. I know malaking tulong po yan sa aming mga missionary na merong mga Kristiyano na nagpipray at nagsusupport. And once again, I'm Marvin J. Libria. I'm from Lacalota Metro Bible Baptist Church, Negros Occidental, under the ministry of my pastor, Dr. Edgar Binono. Actually, I've got saved when I was 14 years old and I grew up sa aming simbahan. I grew up as young people. Then I have no idea that God has a plan in my life and I surrender my life to be a missionary in the land of Brunei. I know Brunei is a small country but a Muslim country, and I hope and I pray that pag-pray niyo po ako that God will able me to build there a church there in Brunei. I know Brunei is a Muslim country. They are practicing Sharia law. Bawal doon ng missionary. Either ang gagawin sa iyo doon pag nadakip ka na na missionary ka, either madideport ka and then maybe they will execute you. Papatayin ka nila. But I believe in my heart kahit anong hirap ng field, I know that God is able, that God is almighty. Ang Panginoon natin is able na mag-able siya na mag-start ng ministry sa tinatawag na Brunei kahit na close na country. And sa gabing ito, before I preach, na ako video, panoorin muna natin yung video before I preach. Tingnan natin yung video. Maraming salamat po. Yan po yung Brunei. I hope na pag-pray nyo po ako this coming November. Pupunta na po ako doon. Actually, pagpunta ko doon, pagpasok ko sa Brunei, yung identity ko po ay as a worker. Magtatrabaho po ako doon
And then I will start a ministry there. Pag-pray niyo po ako dahil po sabi ko na kanina, risk po yung buhay mo doon pag nalaman nila na missionary ka. Kaya pag-pray niyo po ako. Tumayo po tayong lahat. May request everybody to stand. Let us open our Bible in the book of Luke, chapter 16. I know this is a familiar story in the Bible, but meron tayong matutunan dito. For the sake of our time, let us read verse 27 and verse number 28. Luke chapter 16, verse number 27 and verse number 28. If you are there, say amen. Basahin natin lahat. Ready, go. Then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house, for I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. I know we know this story long time ago, but kung babasahin mo pa ulit-ulit yung story, meron kang makukuha dito. Especially yung prayer ng isang rich man. We know that the rich man, pumunta siya ng impyerno. But kung babasahin mo yung story, hindi nakafocus kay Lazarus ang story. Nakafocus ang story sa rich man. Kaya kung babasahin mo dito, bakit nakafocus yung story sa rich man? Dahil may mga importante siyang sinabi dito sa harapan ni Abraham. That's why tonight, let us talk about this message I entitled, Don't Miss the Opportunity. Don't miss the opportunity. Let us pray, let us bow down our head and close our eyes. Let us pray. Dear God, Heavenly Father, I come unto the throne of your grace, O God. I know it's only by your grace that I can stand here tonight. God, I pray that help me, give me boldness, give me wisdom as I deliver this message, O God. Spoke to your people tonight and bless our worship. Let us, Lord, help us to worship you in the spirit and truth. Guide us and bless us. In Jesus' name, amen and amen. Please be seated. Don't miss the opportunity. The meaning of miss means to fail to reach or to fail to comprehend, sense, or experience. That's the meaning of miss. The word opportunity, ang meaning means a good chance for advancement or progress or a chance or opening or room. Yun yung meaning ng opportunity. Pag sinama mo yung dalawang word, it means you have the chance to do it, but you miss it. Tandaan po natin, God gave us life here on earth. Binigyan niya tayo ng maikling buhay. Kaya tandaan po natin yung buhay na ibinigay ng Panginoon sa atin ay opportunity yan. Amen po ba? Tandaan po natin, binigyan niya tayo ng maikli. I don't know if maybe God will give us 40 years, 50 years, 60 years, 70 years. Ano ba yung 70 years? Ano ba yung 80 years? Ano ba yung 90 years? Inisipan mo, inisip mo 90 years, maliit lang yun. Maikli lang. Pero tanong ko lang, aanin mo yung buhay mo. That's why in this story, in this passage, we can see here that Lazarus died and went to Abraham's bosom, and the rich man died also and went to hell. Makikita natin dyan, we can see here also that the heaven and hell are true. Amen po ba? We believe in hell and we believe in heaven. The reason why we believe in hell, because we want to warn people that there is a hell. That's why ito yung purpose and the story ni Lord Jesus Christ. By the way, this story is not a parable. This story is happened or really happened in the Old Testament. Kaya in-story ito ni Jesus Christ sa harapan ng mga Pharisees, mga Sadducees, because yung mga tao, yung mga crowd niya ay mga Hudyo. Because ang mga Hudyo, they believe, they think that hindi na sila kailangan ng Messiah because they are chosen people of God. Pero doon sila nagkamali. Alam nyo kung bakit? Dahil ang namatay na rich man ay Hudyo. Amen po ba? You understand? Yung mga taong nakikinig dito ay mga Hudyo, mga Sadducees and Pharisees. Inaakala nila dahil sila ay chosen people of God, hindi na kailangan ng Messiah.
Pero di nila alam yung namatay na rich man ay Hudyo. Kaya wala silang ligtas. Kaya makikita natin, by the way, tonight, what is hell? Hell is a place of torment. Hell is a place of darkness. Hell is a place of bottomless pit. Hell is a place where the worm dieth not, but also hell is a place where people beg for help. Not for themselves, but for the people here on earth. Saan mo yan makikita, Brother Marvin? Verse number 27. Let us go in verse number 27. The Bible says, Then he said, I pray thee therefore. Can you imagine yung tao na nandun sa impyerno nagpipray? He said, I pray thee therefore, Father. Can you imagine yung tao na nandun sa impyerno nagpipray? Kung nandun ka sa impyerno, you are tormented with a flame every day, every night, every seconds, every minute. But still, yung taong, yung rich man, is still nakapray sa gyapon. Amen po ba? Can you imagine? Nagpipray pa rin siya. But ang tanong ko lang, kung Kristiyano ka, nagpipray ka ba? Can you imagine? Kahit na nandun siya sa impyerno, nagpipray siya. Maybe some of us, makaingon ka nga, nakakalungkot minsan na tinatawag natin yung sarili natin Christian, but honestly, minsan hindi tayo nananalangin. Amen po ba? We call ourselves Christian, but sometimes we don't pray. Shame on us na yung mga tao na nandun sa impyerno nagpipray pa, pero tayo mga ligtas minsan hindi nagpipray. Mas mainit pa yung panalangin ng mga tao na nandun sa impyerno kaysa mga Kristiyano. Yung panalangin natin minsan mas malamig pa sa refrigerators. Alam nyo kung bakit? Dahil pag-pray, mag-pray ka mamaya, kinaumagahan ka na nag-amen. Amen po ba? Katotohanan yan. Nag-pray ka, magpipray ka mamayang gabi, pero mag-amen ka na, kinaumagahan na. Nga naman, nakatuwog na. Amen po ba? Oh, can you imagine, kahit na nandun siya sa impyerno, nakuha niyang mag-pray. Tanong ko lang, siya lang ba yung tao sa impyerno? I believe no. There's a lot of people in hell. And I believe the leader of Islamic religion, Muhammad, he is now in hell. And I believe he is praying also. Amen po ba? What is prayer? Anong panalangin niya? Anong content ng prayer niya? Maybe the content of his prayer, gaya din sa panalangin ng rich man. Ano ba yung panalangin ng rich man? Sabi niya, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him. Can you imagine he mentioned the word send? Ano ba yung kaimportante ang word na send? Makikita natin yan in Matthew chapter 9 verse number 38. Ano ba yung sabi ni Lord Jesus Christ? Anong prayer niya? Coincident lang po ba to? Na hindi minention ng rich man at minention ni Lord Jesus Christ yung send? No. Anong sabi ng Bible? Matthew chapter 9 verse 38. Sabi niya, Pray therefore the Lord of the harvest that He will what? Send forth laborers. Can you imagine ang ating Panginoon na nanalangin na merong mga laborers na susuko ng buhay? Ang tanong ko lang, kung yung rich man na nanalangin ng laborers, let us go back to verse number 27. Ang content ng prayer, ng panalangin ng rich man, he is praying for a laborer. Anong sabi niya? Therefore, sabi niya, then he said, I pray thee therefore that thou wouldest send him. Sinong tunutukoy niya na send him? Si Lazarus. He is talking to Lazarus. Gusto niyang mabuhay si Lazarus sa kanilang bahay. Bakit anong ba meron sa bahay nila? Verse number 28. Anong sabi niya? For I have what? 5 brethren, that he may testify unto them. What is the word testify? The meaning of testify means to be a witness. It means merong taong magsusulwining sa kanyang 5 kapatid.
Can you imagine that his desire, his greatest desire, that his brethren will be saved? You know why that is great? That is greatest desire because he understands the situation of hell. Amen po ba? Alam niya kung ano nangyayari sa impyerno. Alam niya kung ano kasakit ang impyerno. That's why yung panalangin niya, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa mga tao na nandito sa lupa ngayon. That's why, my brethren in Christ, that's why number one, quickly lang, tatlo lang po to. Number one, ano yung mga importanteng na-miss ng rich man? I-cut ko lang, i-summarize ko lang. Number one, he missed the opportunity to pray for laborers. If this rich man pray for laborers, how about us? Amen po ba? Do you think his prayer is ordinary prayer? No. The intent of his prayer is different from ours. Why? Because he is in hell. He is tormented every day and every night, every seconds and every minute. The content of his prayer is that he wants Lazarus to be a witness or laborer into his Father's house. My question to you tonight, if this rich man pray for laborers, how about us? How about us? Kung alam mo kung totoo ang impyerno at langit, ano ka kaseryoso mag-ampo sa Panginoon natin? Kung alam mo yung impyerno at alam mo yung langit, naniniwala ka doon. Kung naniniwala ka doon, ano ka prayerful na mayroong mga susuko ng kanilang buhay para maging isang missionary sa ibang lugar. Amen po ba? Alam nyo kung bakit? Because tandaan po natin, mga leader na mga religion nandun ngayon sa impyerno. And I believe they were praying also. They are praying to send someone into their countries. They are praying, maybe Muhammad praying to send missionaries to Muslim countries. Amen po ba? Maybe he is now in hell, and maybe he's praying, send someone to my fellow countries, my fellow Muslims. Nakarinig na ba kayo na mayroong missionary na pumunta ng Libya? Di ba wala pa? Somalia, Sudan, mga Muslim na mga country, di ba wala pa? Kaya kung ang rich man nananalangin ng laborers, sana po tayo ay manalangin din. Amen po ba? We are the ones supposed to pray for laborers, not him. You know why? Because he is not saved. He never experienced being born again. Dapat tayo yung nananalangin, hindi siya, you know why? Hindi naman siya luwas. Amen po ba? Dapat tayo yung nananalangin. Tayo yung nananalangin na may mga susuko ng buhay. Dahil marami pang mga tao na hindi pa ligtas. Tandaan po natin, remind ourselves, anong sabi ng Bible? For God so loved the world. Yung gospel hindi lang po para sa Pilipino. Amen po ba? Yung gospel ay hindi lang po para sa mga Amerikano. Ang gospel ay hindi lang para sa mga Koreano. Amen po ba? Ang gospel ay para din sa mga Muslim. Amen po ba? That's why let us pray na merong mga Muslim na maliligtas. Amen po ba? Huwag nating i-shut up yung ating, huwag nating sabihin na mahirap silang i-reach out. No. Naalala nyo si Pablo nang pumunta siya ng Rome. Amen po ba? Ano ba kahirap ang Rome that time? The center of diabolic religion. Saan? Sa Rome. Amen po ba? Nung pumunta siya sa Rome, may naligtas ba? Wala. Meron. Amen po ba? Nung pumunta si Pablo sa Philippi or sa Macedonian churches, nung pumunta siya doon, napakahirap. Ang tanong ko lang, meron bang naligtas? Meron. Amen po ba? That's why, tandaan po natin, ang Diyos na ating sinasamba ay a great God and powerful God. Amen po ba? He can do whatever He wants and He can save the Muslim people. Amen po ba? Nung pumunta ako dito, sabi ko maraming mga tabon yung muka. Sabi ko,
okay dito. Try ko nga. Pero sabi ko, Lord, give me courage to share the Word of God. Before ako nag-share, meron akong kinausap na pastor na nagsuko sa ng buhay, siya ay Maranaw. Pastor siya. Alam naman natin yung nung mga Maranaw dito, di ba? Grabe yung niya, grabe yung persecution niya before siya naging pastor. Can you imagine, masasabi ko, Lord, ito yung ebidensya na yung gospel na aming pinaniniwalaan ay makapagbabago ng buhay. Sabi ko, nakita ko yung yung buhay niya. Sabi ko, Lord, grabe. Totoo talaga yung gospel. That's why, sabi ni Pablo, it is power unto salvation. Amen po ba? Kaya wag nating limitahan yung gospel. Amen po ba? Dahil ang gospel ay powerful. Paano mo malalaman na ang gospel ay powerful? Tingnan mo yung sarili mo. Amen po ba? You are the evidence of the gospel. Binago tayo ng Panginoon. Amen po ba? God changed our life because of the gospel. Kung wala ang gospel, I don't know kung saan tayo ngayon. And praise God, one day, one time, we believe in the gospel of the Lord Jesus Christ. That's why my point, but what is your point, Brother Marvin? Is this person, if this rich man pray for laborers, let us use our prayer time properly. Amen po ba? Don't waste your time, especially young people. Amen po ba? Sometimes we give too much sa ating cellphone. Amen po ba? We give too much time sa pag-scroll, but honestly, bato-bato sa langit ang tamaan pangit. Honestly, sometimes we give too much time sa pag-scroll sa Facebook. Amen po ba? But honestly, yung time na ibinigay natin sa Panginoon na mag-pray, maybe 2 minutes, amen po ba? Maybe 3 minutes. And then you call yourself Christian, faithful Christian. Ang totoong Kristiyano, paano mo malalaman na ang totoong Kristiyano ay totoong Kristiyano? Malalaman mo yan sa kanyang prayer life. Amen po ba? Hindi po sa pananamit. Hindi sa mukha, kundi sa prayer life niya. That's why I hope makaingon ka sa imo kaugalingon nga, Lord, same on me. Na yung tao nga sa impyerno, nagawa niyang mag-pray kahit mainit. Amen po ba? You get my point? Ang panahon ngayon mainit. Mas mabuti na lang dito mainit kaysa doon ka sa impyerno. Amen po ba? That's why makikita natin dito that this rich man pray for laborers. That's why let us pray or let us invest in prayer. While we have much time to pray, let us invest in prayer. Let us beg God for more laborers. Amen po ba? Manalangin tayo na marami pang susuko ng buhay. Honestly, doon sa Brunei, I know, maliit lang na lugar yon, na country. Pero 2 pa lang kami missionary doon. Nandun na si Missionary Colinares. Nagko-communicate kami every night. Nag-uusap kami kung anong sitwasyon doon. And sabi ko sa kanya, please pray na mayroon pang susuko. And I've heard doon sa Mountain View, sa Pampanga, Angeles, Pampanga, mayroong isang family doon na nag-surrender din doon sa Brunei. Can you imagine? Ina-answered pala ng Panginoon yung panalangin natin. Amen po ba? That's why, manalangin tayo na mayroon susuko. Doon sa amin, mayroon na nagsuko ng buhay niya sa North Korea. Mayroon na nag-surrender sa Bangladesh. Mayroon na nag-surrender sa Sudan. Sabi ko, Lord, help us to pray more. Amen po ba? Kaya kung ikaw yung people, kung ikaw men and women, you consider yourself to be a missionary, don't be afraid. Amen po ba? Don't be afraid. God will take care of you. Amen po ba? He will take care of us kung binigay natin yung buhay natin sa Panginoon.
Ang Panginoon ang bahala sa atin. Honestly, i-share ko sa inyo before I submit to the calling of God in my life. I try to run away from my calling. I graduate sa Bible school when I was 23 years old, and I became a staff sa aming church for almost 7 years. And then, tinawag ako ng Panginoon. I started Extension Church sa amin. And now, by the grace of God, a lot of attendance na doon, mga 120. And then, yung pumalit sa akin doon, yung na-reach out ko na criminology, na graduating na sana sa criminology. But, nagsuko siya ng buhay doon at siya yung pumalit sa akin doon. Brother Marvin, what is your point, Brother Marvin? Nung nag-decide ako na tinawag ako ng Panginoon, ang unang respond ko sa Panginoon ay ayaw. Di ba right? Pag tinawag ka, anong respond mo? Di ba ayaw talaga, no? Honestly, yung respond ko, natatakot talaga ako kasi sa Brunei, ni-search ko talaga, grabe. Ang hirap makapasok. I ran away from my calling. But binigyan ako ng Panginoon ng sakit. He gave me a hyperthyroidism. Ginawa ako ng Panginoon na inutil. Sinabi niya sa sarili ko, kung ayaw mong mag-submit sa akin, gagawin kitang inutil. Gagawin kitang wala. Babalik ka sa zero. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, kung talagang totoo mo kung tinawag na maging missionary, isa lang yung panata ko sa Panginoon. May panata ko sa Panginoon eh. Dahil muntik na akong mamatay. Dahil sa takbo-takbo, ayaw maging missionary. Sabi ko sa Panginoon, Lord, kung totoo mo kung tinawag na maging missionary, isa lang yung sasabihin ko, panalangin ko, Panginoon. Pagalingin mo ako, and then bibigay ko yung buhay ko sa iyo, no matter what. And God granted my prayer. That was April 27, malapit na, 2021. And until now, even during my deputation, hindi na ako inatake ng aking sakit. That's the power of God when you submit to the will of God. That's why, kung tinawag ka ng Panginoon, huwag kang matakot. He will take care of you. Amen po ba? Siya ang bahala sa iyo. Huwag kang matakot. That's why, kung ang rich man nag-pray, I hope, huwag nating don't miss the opportunity to pray for more laborers. Amen po ba? Mag-pray tayo. And number 2, quickly, 3 lang po to. Number 2, verse number 27. Let us study the word here, send. Ano yung word na send? The word na send dito, yes, sa kultura ng mga Hudyo, pag may isang traveler, this is the oriental custom ng mga Hudyo, na merong isang traveler na magpupunta sa kanilang bahay at magbibisita or something, galing siya kung saan nag-travel siya, at pumunta siya sa mga Hudyo na bahay. Ang kultura ng mga Hudyo, una, pag merong traveler, papakainin nila yon. Or kung magstay doon sa kanila, pangalawang gagawin, patutulugin nila yon. Nakuha nyo na kung saan natin kinuha yung kultura natin kung merong missionary na pupunta sa inyo? Saan nyo nakuha na kultura yan? Sa mga Hudyo. Dahil ang kultura ng mga Hudyo, pag may traveler, papakainin, patutulugin, at pagka kinaumagahan, pag-aalis yan, ang gagawin nila, pababaunan nila yun. Yun yung kultura ng mga Hudyo. Nung sinabi ng rich man that he wants to send Lazarus, he understand that papadala niya si Lazarus sa kanilang bahay with what? With substance. Naintindihan niyo ba ako? You get my point? Nang sinabi ng rich man, dito papasok kung bakit ginawa siya ng Panginoon na mayaman. This is the reason why that God made him rich. Aksidente lang ba na ginawa siya ng Panginoon na mayaman? No. I believe
na walang aksidente sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Everything, God purposely made him rich because God has a purpose in his life. The purpose of his resources or the purpose of his life is to support the work of God. Amen po ba? Yun yung reason bakit ginawa siya ng Panginoon na mayaman. Tinawag siya ng Panginoon ng Bible dito eh. There's a certain rich man. It means hindi aksidente na ginawa siya ng Panginoon na mayaman. Because may plano ang Panginoon sa kanya. Nung sinabi niya not that He wants to send Lazarus sa kanilang bahay, He understood that He wants to send Lazarus with what? Substance. Ano yon? Mission support sana yon. Amen po ba? Intindihan niyo ako? Mission support sana yon. Gusto niya. Number 2. Number 1, he missed the opportunity to pray for more laborers. Number 2, he missed the opportunity to participate in sending and supporting missionaries. Doon niya lang nalaman na importante pala ang mga missionary. Amen po ba? Naintindihan niyo ako? Doon niya nalaman na importante pala ang mga missionaries, ang mga pastors. Amen po ba? Bakit sa panahon nila meron bang pinapadala ang Panginoon? Meron. Pinadala ng Panginoon sila ni Moses. Amen po ba? Pinadala ng Panginoon ang mga propeta. Bakit nakasabi siya, nakaingon siya, nga gusto niyang ipadala si Lazarus? Dahil nung panahon nila, meron siyang nakikita ng mga propeta na nagpipreach ng salita ng Diyos. That's why importante ang mga missionaries. Pero sayang ang lahat. Nung nandun na siya sa impyerno, doon lang siya nag-desire. Amen po ba? It's too late. Amen po ba? That's why he missed the opportunity to pray for laborers. He missed the opportunity to participate in sending, in supporting missionaries. I know, church, I know you are supporting missionaries. I know you are faithful in your mission giving. I know, God knows that you are faithful. But increase your faith. Amen po ba? Be faithful. Amen po ba? That's why, wag nating mamiss. That's the reason why kung bakit tayo binigyan ng Panginoon ng trabaho. That's the reason why bakit ka binigyan ka ng Panginoon ng profesyon. Hindi para sa sarili mo yan. Para yan sa gawain ng Panginoon. Tandaan po natin, anything that we have right now, hindi para sa ating sarili. Para yan sa Panginoon. Kung may trabaho ka, remember, para yan sa Panginoon. Ang bumigay ng trabaho sa iyo ang Panginoon, hindi ikaw. Amen po ba? Ang nagbigay ng salary sa iyo, hindi ang company, kundi ang Panginoon. Amen po ba? Kaya nung namatay yung rich man, saan pumunta yung kayamanan niya? Wala, nasayang niya. Amen po ba? Yung kayamanan niya sana gagamitin yun para sa gawain ng Panginoon. Pero, wala. Kaya, kung anong meron ka ngayon, paggamit mo yan sa Panginoon. Amen po ba? Dahil gusto ng Panginoon na tayo, kung anong meron tayo, ipagamit natin sa Panginoon. That's why, makikita natin dito, if this rich man has the desire to participate in sending and supporting missionaries, how about us? Kung siya mayroong desire na mag-participate, mag-send at mag-support ng missionaries, sana tayo, wag na rin nating mamiss. Amen po ba? Hindi ibig sabihin na ligtas tayo. Tandaan po natin, mayroong tinatawag na judgment seat of Christ. Lahat po, kung anong meron tayo, isa-isa tayong haharap sa Panginoon. Kung anong mga bagay na ibinigay ng Panginoon, kung anong mga bagay na kung anong meron ka, tandaan natin, magbibigay tayo ng husay sa ating Panginoon. That's why if the rich man desire to participate in sending and supporting missionaries, how about us? Let us participate in sending missionaries. Let us involve in supporting missionaries. Let us invest our resources in supporting missionaries.
Remember this. When you finance the gospel, God is responsible for providing your need. You understand? Ulitin ko. When you finance the gospel, God is responsible for providing your need. Kung nagbibigay ka sa gawain ng Panginoon, tandaan mo, hindi ka talo. Kung nagbibigay ka sa Panginoon, nagbibigay ka sa iyong tithes, nagbibigay ka ng mission giving or anything pa, sacrificial giving, love offering, tandaan po natin, hindi ka talo. Amen po ba? Tandaan natin, kung nagbigay ka sa gawain ng Panginoon, ang Diyos ang responsable sa pag-provide ng ating pangangailangan. Alam niyo kung bakit? Dahil inuna natin ang gawain ng Panginoon. That's why He is responsible. Amen po ba? The Bible says in Matthew chapter 6, verse number 33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added," what? Unto you. He is responsible for your need. Amen po ba? That's why, huwag tayong magdalawang isip na mag-support sa gawain ng Panginoon. Number 3, last na po. Amen po ba? Ito na yung best part ng preaching. Last. Number 1, he missed the opportunity to pray for laborers. He missed the opportunity to pray, to participate in sending and supporting missionaries. And last, verse number 29 and verse number 30. The Bible says, Abraham saith unto him, "They have Moses and the prophets." Sabi ni Abraham sa kanya, hayaan mo, nandoon si Moses, nandoon yung mga propeta nila. Let them hear them. Pabayaan mo sila makinig. Pero anong sabi ng rich man? Verse number 30. Anong sabi niya? And he said no. He insists, "No, Father Abraham, but if what went unto them from the dead," anong sabi niya? "They will repent." Can you imagine? He realized kung ano ka-importante ang word na repentance. Intindihan niyo ako? Nung nandun na siya sa impyerno, doon niya lang na-realize na importante pala ang repentance sa ating salvation. Kaya nandun siya sa impyerno. Tandaan po natin, yung rich man ay hindi po ordinaryong tao. Sabi ko na kanina, he is a Jew. Kung galing ka sa Hudyong pamilya, tandaan po natin, marami kang alam sa Biblia. Amen po ba? I believe in my heart, he knows the book of Pentateuch. The first book of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. And I believe meron siyang knowledge na merong misayang na mabubuhay. You know why? Because Genesis pa lang, na-prophesize na si Lord Jesus Christ. Intindihan niyo ko? It means ang taong ito, marami na siyang narinig na mga salita ng Diyos. Pero yung repentance, hindi niya nagawa. Amen po ba? Kaya yung panalangin niya sa kay Abraham, Father Abraham, kung mayroon isang taong mabubuhay, I believe in my heart na sila ay magsisi ng kanilang kasalanan. Last, number 3. He missed the opportunity to participate in worldwide evangelism. Can you imagine? Naawa na siya sa mga tao na nandito ngayon sa lupa. Amen po ba? Can you imagine that? Alam niyo kung bakit? Naawa siya. Let us go back, verse number 28. Anong sabi niya? "For I have 5 brethren that he may testify unto them." Anong sabi ng last phrase? "Lest they also come into this place of what? Of torment." Alam niya kung anong lugar. Alam niya kung anong hirap. Alam niya kung anong sakit kung nandun ka sa impyerno. Amen po ba? That's why nakaingon siya na sana mayroong isang mabubuhay. Kung mayroong isang taong mabubuhay, I believe in my heart, yung taong mabubuhay
mag-share ng salita ng Diyos, magsulwining, maging missionary, maging evangelist, maging pastors, or anything, maging workers, or isang maging disciplers. That's why this person, this rich man, he missed the opportunity to participate in worldwide evangelism. Sana po tayo mga Kristiyano, kung bago kang Kristiyano, sana mag-desire ka na magsulwining. Amen po ba? Mag-desire ka na meron kang taong masisiran ng gospel. Dahil tandaan po natin, ito ang gusto ng Panginoon sa atin. Niligtas tayo ng Panginoon, hindi lang po para umupo. Amen po ba? Niligtas tayo ng Panginoon para maging blessing tayo sa ibang tao. Amen po ba? Kung tinawag ka ng Panginoon, maging missionary, praise God, gawin mo yung pinapagawa ng Panginoon sa iyo. Amen po ba? That's why tonight, I know, I have limited yung panahon ko. But kung meron pa tayong strength, I believe in my heart, binigyan tayo ng Panginoon ng strength. Let us use our strength in our lives to win souls. Amen po ba? Gamitin natin yung buhay natin. Mga young people, huwag kayong magtakot mag-share ng salita ng Diyos. Especially sa mga kaklase nyo. Amen po ba? Sa mga co-workers ninyo. Sana ito ang burden natin. Amen po ba? Let us use our strength in our lives to win souls. Let us use our resources to reach out the lost. Don't waste your time or don't waste your life for anything, but rather use your life for the glory of God. Amen po ba? God gave us of opportunity to use our life for His glory. Huwag nating sayangin ang buhay sa wala. Amen po ba? Kagaya ng rich man, huwag na nating hintayin pa na mawala tayo, na mamatay tayo. Amen po ba? Yes, hindi man tayo mamamatay, pupunta ng impyerno. Ang kaibahan lang natin sa Kanya, nandun sa ngayon sa impyerno. Ang kaibahan lang natin sa Kanya, tayo ay ligtas at pupunta tayo ng langit. Amen po ba? Pero tandaan nyo po, hindi ibig sabihin na ligtas ka. I believe in my heart, pagdating sa langit, maraming Kristiyanong iiyak. Alam mo kung bakit? Dahil sinayang nila yung buhay nila. I believe in my heart, there will be a great tears in heaven. Maraming iiyak na mga Kristiyano. Alam mo kung bakit? Dahil nagsisi sila. Dahil nung buhay pa sila, hindi nila nagawa yung mga bagay na ipinagawa ng Panginoon sa kanila. That's why let us not miss the opportunity to pray for more laborers. Amen po ba? Let us not miss the opportunity to participate in sending and supporting missionaries. Let us not miss the opportunity to participate in worldwide evangelism. I hope you bless the mensahe. Let us pray. Let us bow down our head and close our eyes. Father, we thank you, Father, for your presence tonight that kauban namon, Panginoon. We thank you, Lord, for the message. Salamat, Lord, sa mga truth na amin narinig. Sana, Panginoon, na hindi lang hanggang dito yung truth na aming narinig, kundi dadalhin namin, Panginoon, sa aming bahay. Na ugad araw-araw, dadalhin namin at iisipin namin na yung buhay namin maikli lang, Panginoon. That's why, Lord, marami kaming opportunity na dapat gawin at tulungan niyo po kami, Panginoon. Alam ko na mahirap ang buhay Kristiyano. Pero Lord, alam namin at alam ko na Ikaw ay Panginoon na nakakita ng lahat sa amin. That's why, Lord, I'm praying tonight, whatever man ang gagawin namin, Panginoon, ngayon, tulungan niyo po kami. Even, Lord, sa invitation or anything, Lord. But Lord, I believe in my heart, meron kang mga kinausap ngayong gabi, Panginoon. Sana po na sila ay magbigay ng buhay sa iyo, Panginoon. Kagaya ng rich man, namatay siya, nawala. He missed the opportunity. He missed a lot of opportunity, oh God. That's why, Lord, kung buhay pa kami, meron pa kaming buhay ngayon, sana, Panginoon, wala kaming mamiss. It doesn't mean, Lord, na we are saved. Wala na kaming mamiss. No, Lord, marami pa. That's why, Lord, ang gawin namin, gagawa kami.
gagawin namin yung mga opportunity na ibinigay niyo sa amin. Maraming salamat po sa lahat, and I bring back the glory and honor to your name. In Jesus' name, amen and amen.